Si Sandro, naku, napahiya ho. Grabe. Pahiyang-pahiya ho sa mga Duterte. Eh kasi naman, alam mo yung style mo na pa-English-English na para magmukhang sosyal at para magmukhang matalino, hindi uubra yan sa mga Duterte. Kasi alam mo naman ang mga Duterte, talagang matitikas yan. At magaling na po yan sa politika. Ikaw, Tutoy, bata ka pa. Tutoy, yung pagsisinungaling mo ay madaling mabisto. At saka alam mo, kitang-kita naman sa pagmumukha mo na medyo yung lies mo, ika nga, hindi maipinta. Pag nagsisinungaling ka, yung mukha mo hindi maipinta. Yung pagsisinungaling mo, lumalabas siguro natutunan mo yung sa tatay mo sinungaling. Tsaka dun sa lolo mo pang sinungaling. So sama-sama na kayong puro sinungaling. O, di ba? Kaya nga alam mo, Tutoy, kung ako sa'yo, wag na wag mong anuhin ang mga Duterte kasi wala madali kayong ika nga patumbahin bilang sa pagdating mo sa katotohanan yung patumbahin hindi ho physical yun. Hindi, madali kang patumbahin sa kasinungalingan dahil alam mo yung kasinungalingan mo yan yung propaganda nyo mula noon pa na hanggang ngayon kitang-kita mo naman na nananaig pa rin ang kasinungalingan sa pamilya ninyo. Kaya hindi pwede yung ganyang mo mga birada na tulad na sinasabi mo kaysa may parinig ka pa dun sa project dyan sa DPWH ng mga Duterte, hinamong katuloy. Ano ngayon? Paano ka? Gago! Hinamong ka. Diba? Bakit di ka ngayon maglabas ng ebidensya? Sabi nga niya, ako, hindi mo ba alam na bulag ka? Kasi ako nagpakita ng ebidensya. DPWH na mismo nagsabi na tapos ang proyekto, maayos ang proyekto. Yung sa distrito mo. Paya ka dyan, Brad. Tutoy, payang-paya ka dyan. Huwag mo nang anuhin yan, dalihin yan dahil alam mo, ang mga Duterte, maingat yan pagdating sa mga ganyang issue, lalo na nung naging presidente ang kanilang tatay. Ay, naku po, alam mo naman si Pangulong Duterte, ayaw na ayaw niya ng Di ba, napakarami na akong pinukol na issue itong si Trillanes. Naalala mo, yung talonang na si Trillanes? Yung olat lagi na si Trillanes, hindi lang sa eleksyon, pati sa mga kaso, olat lagi. Hindi, alam mo yung si Trillanes, di ba? Lahat na naakusasyon, sinasabing, yung mga kesyo parang Davao Syndicate or something, ganyan-ganyan. Alam mo, kung hindi naman kayo kasi gunggong din, ang mga Duterte, napakaano ho niyan. Pagdating po sa mga issue, hindi mo yan mabibigyan ng kahit na anong issue kasi nag-iingat po sila. Kasi alam nila na maraming kalaban ang kanilang tatay, lalo na nung naging Pangulo. So talagang lahat ay gagawin nilang tama. Lahat ay malinis. Kasi alam nilang bebuelta ito someday kung gagawa sila ng masama. Yan ang problema sa inyo. Dahil nga tatanga-tanga kayo, akusa lang kayo ng akusa nang wala naman kayong ebidensya, ayan tuloy nangyayari sa inyo, di ba? Pakinggan nga natin to, panoorin nga natin itong news na kung saan napahiyaho itong si Sandro. Pinanatan ng magkapatid na Duterte si House Majority Leader Sandro Marcos. Kasunod yan ng pagpapalit ng liderato sa Kamara. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Hindi raw matiis ni Davao City Representative Paulo Duterte ang baho ng korupsyon sa Kamara kaya hindi siya dumadalo sa mga sesyon. Nako po. Yan ang sagot niya sa... Tama kasi sinabihan siya na hindi daw siya dumadalo. Ako rin naman, di rin ako dadalo dyan Puno ng demonyo dyan Puno ng sinungaling. Puno ng mga magnanakaw. Ba't mo naman dadaluhan yung ka-animal na yan? Di madadamay ka pa dyan. Tama, mali? Banat ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos tungkol sa kanyang mga pag-absent. Matatandaang bumuelta si Sandro kay Pulong matapos niyang akusahan si Sandro na siya ang pumili kay bagong House Speaker Bogie D at sabihing palabas at cover-up lang ang pagpapalit ng liderato sa Kamara. Paka-style ngayon nung anak siya ng Pangulo pero I can... Hindi ka nakakatawa. Ang sarap mong anuhin. Style nung kanyang Pangulo. Alam mo, nung panahon ni Pangulong Duterte, ni aninag ni Pulong, hindi mo makikita Sa lahat ng gulo sa Kamara noon, ni aninag ni Pulong, hindi mo makikita. Pero alam mo ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, pag si Pulong nagpunta sa Kamara, talagang parang presidente dating, pero hindi mo yan maaninag na dadalaw sa speaker, dadalaw sa ganito, manghihingi ng ganito. Hindi, ikaw, ang ingay mo, Tutoy. Ang ingay mo. For you that me
We are consultative with all the party leaders. I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Sagot naman ni Representative Duterte, walang ghost project sa kanyang distrito. Mas mabuti raw tumulong na lang si Sandro na ipaliwanag kung saan napunta ang 6 trilyon-trilyong pisong pondo na kinurakot umano ng kanyang tsuhin na si dating House Speaker Martin Romualdez. Yan, diretsyuhan na mga kababayan. Kinurak-kurakot. Naku po. Mga kurap pala kayo eh. Diretsyuhan na yan ha. Oh, diretsyuhan na yan. Sabi niya, perhaps the gentleman time would be better spent in helping account for the trillions so expertly plundered and cartelized by his uncle, former Speaker Martin Romualdez, and by Congressman Zaldico, so that this may be returned to the National Treasury where they rightfully belong. Asa ka pa, Congressman Pulong. Hindi, asa ka pa. Eh, yun yung ill-gotten wealth ng pamilya nila, di na binalik eh. Asa ka pa. Hindi, totoo. Di ba? Ang daming pangkaso niyan. Eh, yun yung nakatulan nga silang guilty, ayaw nga ibalik eh. Tama mali. So, yung pa kayang sa uncle niya, hindi, alam mo, ganito lang kasimple yan eh, di ba? Alam, sabi nga nila ni Bato, anong ibig sabihin yung resignation? Di ba? Eh, yung resignation ay sign of guilt. Sabi, ika nga. Sign of guilt at hindi lamang po sign of guilt yan. Eh, talaga nga namang may ibig sabihin talaga niyan, di ba? Ibig sabihin talagang, hindi ko alam kung sign of guilt lang o baka naman para lang matigilan na. Di ba? Matigilan na yung kasi ngayon, iba na direksyon eh. Iba na direksyon. Ang talagang tinatadtad na ngayon yung mga DPWH official, di ba? Para bagang ang dating, tama na ha, nag-resign na, okay na tayo ha. Parang ganun eh. So sa akin, it's not just a sign of guilt, but maybe sign na para tumigil na, wag nang ituloy ang ganito kasi anyway, eto na, wala naman ako bilang speaker. Kaya lang, hindi ganun ang gusto ng taong bayan. It's not just the speakership. Gago! Ni Congressman Zaldico, wala pang bagong pahayag si Sandro. Oy, Zaldico, kamusta na? October 16 ha? Meron tayong hearing, wag mong kakalimutan. Ha? Nakaabang na sa'yo lahat ng taong bayan kasi hinahanap ka ng lahat eh. Hindi, hinahanap talaga siya ng lahat ng tao. Kaya nga sinasabi ko na dito, October 16 may hearing kami. So dapat sumipot siya. Diba? Dapat sumipot siya. Malay mo kaya yung sa mga naghahanap sa kanya, sa Congress, diba? May mga naghahanap na tao dyan. Yung mga naghahanap na mga congressman sa kanya, mga senador na naghahanap sa kanya, Magalong na naghahanap sa kanya. May hearing kami sa October 16. Diyan sa Legazpi. Malamang pupunta siya. Abangan ninyo ha. Pero si VP Sara, tila sinigundahan naman ang naging unang pahayag ng kapatid. Ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget. Sinisisi rin ng busy si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade. Tingnan mo. Tingnan mo yan ha. May sasagot. Tingnan mo kung sino yung sasagot na yun. Accountability. Buwelta naman dyan ang Malacanang. Dapat alam daw ng busy na hindi sakop ng Pangulo ang pagbiyahe ng mga mababatas dahil sa separation of power. Alam mo, dito sa paglagay nila kay Claire Castro, ito talaga, it only signify one thing, o proves one thing pala. Alam nyo ko ano? Mahinang nilalang si Marcos. Hindi niya kayang sumagot ng mag-isa. Di ba? Kailangan niya ng isang palengkera na mambash kay BP Sara Duterte. Hindi niya kayang sumagot eh. Kaya kailangan niya to. Di ba? Lagi na lang ganyan yan eh. Pambabastos lang ginagawa kay BP Sara Duterte. Kasi nga ho, yung presidente natin iyakin. Yung presidente natin mahinang nilalang. Yung presidente natin is spoiled brat. Takot sa confrontation. Kaya ngayon, nag-assign na lang siya ng makikipag-away para sa kanya. At ang nakakahiya, babae pa. Gago! Mahinang nilalang talaga eh, di ba? Nagtatago sa saya ni Yusek Claire. Kadiri itong presidente natin.
Walang kwenta talaga itong presidente na to. Napakahinang presidente, no? Magtatago sa saya nito ni Yusek Ler. Di ba? Ito ang